Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome to Acts Online Church Experience. Muli kayo po ay aking inaanyayahan sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Marami pong salamat at mabuhay po kayo. For this month of September, we will have a series of teachings about eschatology or the study of last things. Meron po akong tatlong dahilan bakit kinakailangan po nating pag-aralan ang eschatology o yung pag-aaral ng mga huling panahon. Una po, kailangan po nating pag-aralan ang buong katuruan ng banal na kasulatan o ng Biblia upang hindi po tayo madaya. We must study the whole counsel of God's Word for us not to be deceived. Pangalawa, ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ito po yung pag-asa po ng bawat mananampalataya. At ang Panginoong Jesucristo ay nag-uutos po sa atin na tayo po ay maging handa at maging mapagbantay, lalo pat nalalaman natin malapit na ang mga araw. Pangatlo, ang pagkakaroon ng tamang pagkaunawa tungkol sa kinabukasan ang magbibigay sa atin ng motibasyon sa pamumuhay ng makadiyos na pamumuhay. A proper understanding of the future will motivate us to live a godly life. Ngayon pong sadali nais kong mangusap sa paksang understanding the signs of the end times o ang pag-unawa sa mga tanda ng mga huling kapanahunan. The word understanding in Hebrew is binah, na ang ibig sabihin, to have insight and to act with prudence. Magkaroon tayo ng pagkaunawa upang tayo po'y gumawa ng mayroong katalinuhan. Sinabi po sa 1 Chronicles chapter 12, verse 32 in the New Living Translation. It says, "From the tribe of Issachar, there were 200 leaders of the tribe with their relatives. All these men understood the signs of the times and knew the best course for Israel to take." Ang pangalang Issachar, ang ibig pong sabihin ay, God is my reward. Sinabi po yan sa Genesis 30, verse 18. Si Issachar, siya po yung ikalimang anak ni Leah at pangsyam sa mga anak ni Jacob. At itong si Issachar, sinabi ng banal na kasulatan, at ang kanyang lahi, these men understood the signs of the times. Naintindihan ng mga taong ito ang mga tanda ng kapanahunan. Because they knew the scripture and they knew what to do. Ganun din po sa atin. Kailangan po natin pag-aralan ang mga tanda ng mga huling kapanahunan upang malaman po natin kung ano po ang gagawin natin at kung paano po tayo mamumuhay sa mga huling panahon na ito. Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 16, verse 3, sa kanyang kaharap na mga Fariseya. Sabi niya, "You know how to interpret the appearance of the sky." Alam nyo kung paano ipaliliwanag ang mga nakikita nyo sa kalangitan. Pero hindi nyo kayang maipaliwanag ang mga tanda ng mga kapanahunan. You cannot interpret the signs of the times. Katulad po ngayon, September na. Ang isip ng maraming tao, magpapasko na. At totoo naman yon. Ngunit ang pinakamahalaga po na dapat po nating maunawaan at mapag-aralan ngayon, ay ano po ba ang magaganap sa mga huling panahon? Kaya nga po, ang panalangin ko ngayong sandali, tayo po ay pagkalooban ng Diyos, ng pagkaunawa, ng kaalaman, upang ating mapag-alaman ang mga tanda ng mga huling kapanahunan o mga bagay na mangyayari sa huling panahon, upang tayo po ay maging maingat at mapagbantay at upang malaman po natin kung ano po ang atin pong gagawin.
Tayo po ay magpatuloy sa ating pong teksto ngayong sandali. Matthew 24, verse 1. Winika po sa wikang Tagalog ng ang Biblia. Lumabas si Jesus sa templo at paalis na. Nang lumapit sa kanya ang mga alagad niya upang ipakita sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit siya'y sumagot at sinabi sa kanila, nakikita niyo ba ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko, walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Talatang 3. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Sumagot si Jesus sa kanila sa talatang 4, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba, sapagkat kailangang mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat maglalaban ng bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga ito, talatang 8, ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapigatian at kayo ay papatayin. At kayo kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Maraming tatalikod, magtataksil at mapupuot sa isa't isa. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Talatang 12. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Ngayon pong sandali, mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay lalalim ng bahagya sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Balikan po natin ang Matthew 24 verse 3 na sinasabi tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus at ang mga tanda ng mga huling kapanahunan. In verse 3, as he sat in the Mount of Olives, habang siya'y nakaupo doon sa bundok ng Olibo, the disciples came to him privately, saying, tell us, sabihin niyo po sa amin, when will these things be? Kailan mangyayari ang mga bagay nito? What will be the sign of your coming? Ano po ang mga tanda ng inyong pagbabalik? At ang mga tanda ng katapusan ng panahon. Dito po sa ating teksto, ang mga alagad ay nagtanong sa Panginoon ng 3 katanungan. Una po, sinabi nila, when will these things be? Kailan mangyayari ang mga bagay na ito na inyo pong sinasabi? What will be the sign of your coming? Ano po ang mga tanda ng inyong pagbabalik? Pangatlo, what will be the sign of the end of the age? Ano po ang mga tanda ng pagtatapos ng kapanahunan? Ngayon po sandali, i-expound po natin ang huling katanungan. Unahin po natin yung pangatlong katanungan ng mga alagad, sapagkat sa buong buwan ng September, pag-aaralan po natin ang mangyayari sa mga huling panahon. Una, upang hindi tayo madaya. Pangalawa, upang tayo po ay maging mapagbantay.
Pangatlo, upang tayo po'y mabuhay ng matuwid. Nadatnan tayo ng ating Panginoong Hesus na namumuhay tayo ng matuwid sa kanyang harapan. At ipinahayag ng Panginoong Hesukristo sa kanila, doon po sa ating nabasa, mula sa talatang 3 hanggang talatang 14, ang mga tanda. At ito po ang pag-uusapan natin. Ito po ang katanungan. What are the signs of the end of the age? Ano ang mga tanda ng pagtatapos ng kapanahunan? Una po, ang unang tanda ay deception o ang pandaraya. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 24 verse 4 to 5, Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you." Mag-ingat kayo na huwag kayong madaya. Verse 5, "For many will come in my name." Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabing, siya ang Kristo. At kanyang dadayain ang marami. Alam nyo, sa panahon natin, may mga taong darating na magsasabing siya ang Kristo. Merong isa sa Davao na nagsasabing siya ang Kristo. Many false Christ will come to deceive God's people. And Jesus said this word, "Take heed that no one deceives you." Ang unang tanda, bago magbalik ang Panginoong Hesukristo o yung pagtatapos ng kapanahunan, ay ang pandaraya. May mga bulaang Kristo na magsasabing sila ang Kristo. Sinabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 2 in the Passion Translation, it says, "The Holy Spirit has explicitly revealed," sinasabi po rito, na ang banal na Espiritu ay maliwanag na nagpapahayag. "At the end of this age, many will depart from the true faith." Sinasabi ng banal na Espiritu na sa huling panahon, marami ang tatalikod sa totoong pananampalataya. One after another, devoting themselves to spirits of deception and following demon-inspired revelations and theories. Sapagkat may mga tao na darating at mandadaya na magsasabing sila ang Kristo. At sila po ay merong espiritu ng pandaraya. At meron silang demon-inspired revelations and theories. Verse 2, it says, "Hypocritical liars will deceive many, and their consciences won't bother them at all." May mga sinungaling na tao ang mandadaya at ang kanilang konsensya ay hindi nila pakikinggan. Ito po yung unang tanda ng pagtatapos ng panahon, ng mga huling araw. Pandaraya, deception. Sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 21 verse 8 in the New Living Translation, "Don't let anyone mislead you." Huwag niyong hayaan ang sinuman na dayain kayo. Kaya po napakahalaga ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Napakahalaga po ng pag-iingat ng mga salita ng Diyos. Mabusising pag-aaral ng mga salita ng Diyos upang hindi po tayo madaya. Sapagkat sa panahon po natin, darating ang mga bulaang Kristo. Ang mga tao magsasabing sila ang Kristo. At marami silang madadaya na susunod sa kanila. Kaya nga, meron pong paalala sa atin ng Panginoong Hesus. "Don't let anyone mislead you. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and saying, the time has come," but don't believe them. Don't follow them. Makikilala mo ang totoo sa pamagitan ng banal na kasulatan. At ang Panginoong Hesukristo ay nagsasabi sa atin, huwag kayong magpadaya. Huwag kayong magpalinlang. Huwag kayong susunod sa mga taong
dadalhin kayo sa kasinungalingan. Ang unang tanda ay deception or pandaraya. Pangalawa, there will be wars and rumors of war. Magkakaroon ng digmaan at mga balita ng digmaan o mga digmaan. Sinabi sa Matthew 24, verse 6 to 7, and Jesus said, "You will hear of wars and rumors of wars." And He said this word, "See that you are not troubled." Makakarinig kayo ng mga balita tungkol sa digmaan. Alingaw-ngaw ng mga labanan. Ngunit huwag kayong mabahala. He said this word, "For all these things," plural po yun, ang mga bagay na ito ay mangyayari. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. These things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. Mag-ingat kayo na huwag kayong mabalisa kung makakarinig kayo ng mga balita tungkol sa digmaan, sapagkat ito'y mangyayari, ngunit hindi pa ito ang wakas. Noong World War I, nagkaroon ng digmaan na tinatawag na Great War. Nagsimula ito noong July 28, 1914 at natapos ito noong November 11, 1918. During the war, the Central Powers, Germany, Austria, Hungary, Bulgaria, and the Ottoman Empire fought against the Allied forces or the Allied powers na Great Britain, France, Russia, Italy, Romania, Japan, and the United States. Yun yung First World War. Noong Second World War, it was a global war that began from September 1, 1939 and ended on September 2, 1945. Noong una, 4 na taon, ito, 6 na taon na digmaan, ikalawang digmaan pandaigdig. During the war, ang Axis powers ay Germany, Italy, and Japan, na lumaban sila sa Allied forces or Allied powers na France, Great Britain, USA, and the Soviet Union. At natapos na po ito. Nangyari na po ito. Ngayong panahon po natin, makakabalita tayong muli ng tungkol sa digmaan. At ngayon, ang China at ang Russia laban sa United States of America. Possibly, the Third World War. Mangyayari ang mga bagay nito. Magkakaroon digmaan. Sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong mabahala. Mangyayari ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Pangalawang tanda, wars and rumors of wars or digmaan. In Mark chapter 13, verse 7, Jesus said, "When you hear of wars and rumors of wars, do not be troubled." Huwag kayong mabahala, huwag kayong mabagabag. For such things must happen. Mangyayari yan. But the end is not yet. Ito po ang mga tanda sa huling kapanahunan. Una po, pandaraya. Pangalawa, wars o digmaan at mga balita tungkol sa digmaan. Pangatlo na tanda ay famines or kagutuman. In Matthew 24, verse 7, "And there will be famines." Pangatlong tanda ay ang kagutuman. Ngayon po sa panahon natin, may halos 30 milyong tao ang nakakaranas ng kagutuman or malnutrition in northeastern Nigeria, South Sudan, Somalia, and Yemen. At maraming tao nakakaranas ng kagutuman. Ito po ang pangatlong tanda. Bago magbalik ang Panginoong Hesukristo at ang pagtatapos ng mundo, magkakaroon ng kagutuman. At pang-apat na tanda, the fourth sign, pestilences o mga salot at pandemya.
In Matthew 24 verse 7, pangalawang talata, there will be pestilences. Magkakaroon ng mga salot at mga epidemya o pandemya. Pestilence means a deadly disaster, an overwhelming disease that affects an entire community. Ang Black Plague na isang klase ng salot at ito po ay pumatay noong 14th century nang humigit kumulang na 50 milyon ng populasyon ng Europe. Nangyari po ito. At may mga sumunod pang mga pestilence. At sa panahon po natin, may tinatawag na coronavirus na pandemic cases na ngayon ay ang mundo natin ay halos umabot na sa 26 million ang total cases. At ang total death ay umaabot na sa 868,154 worldwide and still counting. Kaya ngayon, hanggang ngayon, merong krisis sa mundo. Tayo po ay nasa ilalim ng pandemya. Ang maraming bansa at maraming community ang naka-quarantine. Katatapos lang natin ng MECQ, ngayon tayo po ay nasa GCQ, ngunit mahigpit pa rin. Dahil po sa salot. Dahil po sa epidemya or pandemya. At ito pong salot na ito ay ikaapat na tanda na ipinapaunawa sa atin na ang Panginoong Jesucristo ay magbabalik. At ito po ang mga tanda ng pagtatapos ng panahon. Ang ikalimang tanda or sign ay earthquakes, mga lindol sa iba't ibang dako. Sinabi sa Matthew 24, verse 7, third sentence, there will be earthquakes in various places. Magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang lugar. Nakakuha po ako ng tala ng 7 pinakamatinding lindol na nangyari sa kasaysayan. Una po, noong May 22, 1960, 9.5 magnitude na pumatay ng 1,655 na tao sa Chile. Nangyari po yon. Pangalawa, sa Alaska, noong March 28, 1964, 9.2 magnitude. 128 na mga tao namatay. Pangatlo, sa Indonesia, Sumatra, noong December 26, 2004, 9.1 magnitude. 227,900 ang mga taong namatay. Pangapat, sa Sendai, Japan, March 11, 2011, 9.0 magnitude. 10,000 tao ang nasawi. Panglima, sa Russia, Kamchatka, Russia, noong November 4, 1952. At hindi sila nakapagbigay ng tala ng mga taong namatay. Panganin po ay sa Chile noong February 27, 2010. 8.8 magnitude. 500 tao mahigit ang namatay. Sa Ecuador, noong January 31, 1906, 8.8. 500 tao hanggang 1,000 tao mahigit ang namatay sa Ecuador at Colombia. Dahil sa iba't ibang lindol na naganap sa iba't ibang panig ng mundo. Tandaan po natin, ang mga lindol na ito ay isa sa mga tanda, panglimang tanda ng pagtatapos ng panahon. In Matthew 24, verse 8, sinabi ng Panginoong Hesus, all these are the beginning of sorrows. Ang mga bagay na ito ay pasimula ng kapigatian. Deception, wars and rumors of wars, famines, pestilences, earthquakes, these are the beginning of sorrows. Ito ang pasimula ng kapigatian. Pang-anim na tanda, lawlessness
o yung paglaganap ng kasamaan. Matthew 24 verse 12. In the New King James Version, it says, "And because lawlessness will abound," dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. The love of many will grow cold. Now, the word lawlessness in Greek is anomia, na ang ibig sabihin ay violation of law, iniquity, and wickedness. Pagsuway o hindi pagsunod sa batas o kawalan ng paggalang sa batas at pagsasagawa ng matinding kasamaan. Mangyayari. Ang ika-6 na tanda ay ang matinding kasamaan na magaganap. Makikita po natin yung resulta ng kasamaan na sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 24, verse 9 to 11. Sinabi niya, "At kayo ay ibibigay sa kapigatian." Sa ibang salita, kayo ay ibibigay sa matinding persecution at papatayin kayo. Ito po yung kawalan ng paggalang sa batas. Na dahil sa matinding pag-uusig, papatayin ang mga Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon. Nangyayari po yan sa Middle East, sa China, sa Russia, sa China sa underground churches. Ang mga Kristiyano ron, doon sila sumasamba sa Panginoon. Bakit po? Kasi po, mayroong matinding pag-uusig na nangyayari sa kanila. At ang iba sa kanila ay pinapatay. At sinabi rito, "You will be hated by all nations for my name's sake." Sabi ng Panginoong Hesus, kamumuhian kayo ng lahat ng bansa dahil sa aking pangalan. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang hatred o yung matinding puot ay magaganap at mangyayari sa mga taong naglilingkod sa Panginoon. Kapopotan sila at uusigin sila dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil sa matinding paglaganap ng kasamaan. Ngayon po, nasa panahon tayo na matindi ang paglaganap ng kasamaan. Kaya nga ang iba po sa atin talagang nag-iingat na lumabas ng bahay. Dahil yung iba sa paglalabas lamang ng bahay, na-hold up pa. Dahil may mga taong sakim, mga taong masama na ang hangad lang nila ay manakit ng tao. Talatang 10, "Many will be offended." Ito po yung panahon na maraming tao yung madaling ma-offend. May nasabi ka lang, nakita, natingnan mo lang, masama ng tingin sa'yo, na-offend na kagad. Sa Amerika, hindi ka maaaring magsalita ng salita o pangangaral ng salita ng Diyos na ma-offend mo yung LGBT community. Hulihin ka. Ikukulong ka. Ito po ay dahil sa paglaganap ng kasamaan. Ang ika-6 na tanda ay lawlessness, paglaganap ng matinding kasamaan. Many will betray one another and will hate one another. Kakaroon ng pagtataksil at pagtatalikod at pagkapuot sa bawat isa. At sa mga panahong ito, ng pagtatapos ng panahon, sinabi sa talatang 11, "Many false prophets will rise up and deceive many." Marami mga bulaang tagapagturo, bulaang propeta ang darating at dadayain nila ang marami. Kaya nga po tayo po ay nag-aaral ng salitang ng Diyos, ng ating Panginoon, ng banal na kasulatan, upang tayo po ay hindi madaya. Mga kaibigan, mga kapatid, ito yung panahon po natin na makikita na po natin o nakakamasid na po tayo ng mga tanda ng mga huling bagay na mangyayari.
Sinabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 4. Tandaan ninyo, mark this, there will be terrible times in the last days. Magkakaroon ng matinding paghihirap sa mga huling araw. Tayo po ay nasa mga huling araw na. At may mga tanda na ipinapakita sa atin upang tayo po ay mabigyan ng pagkaunawa tungkol sa mga bagay na darating sa mga huling araw. Magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. People will be lovers of themselves. Dahil sa paglaganap ng matinding kasamaan or because of lawlessness, magiging makasarili ang maraming tao. Magiging sakim sa salapi. Magiging mayabang, mapagmataas, mapang-insulto or abusive, disobedient to parents or masuwahin sa magulang, ungrateful or walang utang na loob, hindi makadiyos, walang pagmamahal, walang awa. Ito yung panahon na nakikita mo ang tao walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, malupit at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan, mga taksil, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, ang nakasulat nito sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4 ay katunayan na tayo po ay nasa mga huling araw na. Nasa huling mga panahon na. At ito po yung mga tanda na ating pong pinag-uusapan at ipinapaalam sa bawat isa. Una po, deception o pandaraya. Pangalawa, wars and rumors of wars. Pangatlo, famines o matinding kagutuman. Pangapat, pestilences o mga salot. Panglima, earthquakes, mga lindol. Panganim, lawlessness o paglaganap ng matinding kasamaan. Sinabi sa Matthew 24 verse 13 ng ating Panginoong Jesucristo, but he who endures to the end shall be saved. Siya na magiging mapagtiis hanggang sa huli ay maliligtas. Kailangan po nating maging mapagtiis. Kinakailangan po nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Kinakailangan po nating mamuhay para sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ito na po ang mga tanda na nangyayari sa atin, sa ating kapanahunan. At ang pangpitong tanda, the seventh sign, is the preaching of the gospel of the kingdom. Ang pagpapahayag ng mabuting balita sa buong mundo. In Matthew 24 verse 14, Jesus said, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Ito po ang dahilan kung bakit ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang pagtuturo ng salita ng Diyos, ang pagpapahayag ng mabuting balita ay rampant ngayon. Kalat ngayon sa social media at sa iba't ibang panig ng lugar. Sapagkat ito yung tanda ng pagtatapos ng kapanahunan. Ang pangangaral ng mabuting balita. Ipangangaral ang mabuting balita. Ipapahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao bilang patotoo. Pagkatapos nito ay ang wakas. Ang mabuting balita po ng kaharian ay tungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay namatay sa ating mga kasalanan. Nilibing, pagkalipas ng 3 araw, siya ay nabuhay muli. Ito po yung mabuting balita.
Itong dahilan kung bakit maraming mga anak ng Diyos, maraming mga pastor at mga manggagawa ng Diyos na kumakalat sa buong mundo upang ibahagi ang pagliligtas ng Diyos dahil magtatapos ang kapanahunan. Bago magtapos ang kapanahunan, ipangangaral ang mga salita ng Diyos upang maraming tao ang makakilala sa Diyos at maligtas. Sapagkat nais ng Diyos na ang tao ay dumating sa panahon na siya ay magdidesisyon, na siya ay maglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, mga kapatid, ang dahilan kung bakit ko pinapahayag sa inyo itong pag-aaral na ito, itong pagtuturo na ito ng end times o ng pagtatapos ng huling panahon upang tayo po ay mabigyan ng paalala. Ito po yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. Tayo po'y mamuhay sa Diyos. Tayo po'y maglingkod sa Diyos. Tayo po'y maging totoo sa ating Panginoong Jesucristo dahil meron pong rapture na mangyayari. At yan po ang aking ituturo sa susunod na linggo. Yung rapture o yung pagkuha o pag-agaw ng Panginoon sa mga anak ng Diyos, sa mga taong naglilingkod sa Diyos. At kukunin niya at dadalhin niya sa kanyang kaharian. Kaya po ipinapangaral ang mabuting balita upang ang tao ay kumilala kay Jesucristo bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Kaibigan, nais kong ibigay sa iyo ang pagkakataon na ito. Ipinapahayag ko ang mabuting balita upang tanggapin mo ang kaligtasan. Si Jesucristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Namatay sa ating mga kasalanan. Siya ay nabuhay muli. At siya ay magbabalik. At kukunin niya ang mga taong naglilingkod. Ang mga taong sumampalataya sa Kanya. At naglilingkod sa Kanya. At namumuhay ng matuwid sa Kanyang harapan. Tandaan natin itong mga tandang ito ng pagtatapos ng panahon na binanggit sa Matthew 24, verse 3 to 14. Deception, wars and rumors of wars, famines, kagutuman, pestilences, mga salot. Tayo po ay nasa isang pandemya ngayon. Isa yan sa mga tanda ng nalalapit na pagtatapos ng mundo. And of course, earthquakes. Panganim ay lawlessness o paglaganap ng kasamaan. Nais ng Diyos na maligtas ka sa kasamaan. Nais ng Diyos na maranasan mo ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ipinapangaral ngayon ang mabuting balita. Ang kaligtasan ay hindi reliyon. Ang kaligtasan ay hindi tao. Walang ibang pangalan na ibinigay po sa atin para maligtas tayo, kundi si Jesucristo lamang. Si Jesucristo lamang ang kailangan natin upang tayo maligtas. Si Jesucristo lamang ang namatay sa krus at tumagas ang kanyang dugo para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Ikaw na nakikinig sa akin, ibinibigay sa iyo ng Diyos ang pagkakataon nito na kilalanin si Jesucristo sa iyong buhay. Si Jesucristo ang tinutukoy ng banal na kasulatan magmula Genesis hanggang Revelation. At si Jesucristo ay magbabalik sa mga taong sumampalataya at kumilala sa Kanya at naglilingkod sa Kanya. Kaya kung nais mong tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, kaibigan, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin na ito. Sabihin mo ang panalangin na ito. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan.
Linisin mo ang aking isip, ang aking puso, ang aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tulungan mo ako, Panginoong Hesus, na maglingkod sa iyo at mamuhay ng totoo at matuwid sa iyong harapan. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong paglilinis sa aking buhay, sa iyong pagliligtas sa akin, sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Bakit po natin ito ginagawa? Bakit po tuwing ako po ay magtuturo ng salita ng Diyos, nagbibigay ako ng pagkakataon sa bawat isa? Bakit po? Kasi po ang pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, ang magiging dahilan upang mapabilang ka sa pamilya ng Diyos. Sinabi sa John 1:12, ang sinumang tumanggap sa Kanya, kay Jesucristo, ay binigyan ng karapatan, ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Ipinanganak, hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon kung tinanggap mo siya. Kaibigan, ang aking panawagan sa iyo, maglingkod ka kay Jesucristo. Alamin mo ang kanyang kalooban, ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng banal na kasulatan. Nung tinanggap ko si Jesucristo, 18 taon lamang ang edad ko noon. Mula noon hanggang ngayon, naglilingkod ako sa Kanya. Nag-aaral ako ng Biblia. Nagbabasa ako ng Biblia. Sapagkat ang banal na kasulatan ay ibinigay sa atin. Ito'y mga salita ng Diyos. Ang Biblia ay salita ng Diyos na kinasihan ng Diyos. At magagamit natin sa pagtuturo, sa pagsaway, sa ating mga ginagawa na hindi tama, sa pagtutuwid ng ating buhay, at pagsasanay sa kabanalan. Kaya po meron pong Biblia para po sa atin. At ang Biblia ang magbibigay sa iyo ng kaalaman, ng pagkaunawa, upang hindi ka madaya ng bulaang Kristo at mga bulaang propeta, bulaang tagapagturo na darating sa ating panahon. At narito na sila. Pangalawa, nais kong manawagan sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano. Makinig po kayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga kapatid sa Panginoon. May paalala sa atin ang banal na kasulatan. Unang Pedro, kabanatang 4, talatang 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Ulitin ko po. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili, alang-alang sa inyong mga panalangin. Ito po ang panawagan sa mga anak ng Diyos. Dahil nalalapit na ang pagwawakas ng panahon, magpakatino na po kayo. Maging matino na po ang pamumuhay natin. Maging matuwid na ang iyong pamumuhay. Magpigil ka sa paggawa ng mga bagay na hindi tama, alang-alang sa inyong mga panalangin. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos manahan sa ating puso at pagkaroon tayo ng pag-ibig at pagmamahal sa ating kapwa. Maging mapagpatuloy tayo, or in other words, maging hospitable tayo sa isa't isa na walang bulong-bulungan. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa mga nagsasalita ng aral ng Diyos. Tayo pong binigyan ng kaloob ng Diyos. Ako po, binigyan niya ako ng kaloob bilang isang pastor na magturo ng mga salita ng Diyos at nagbigay ng paalala sa mga anak ng Diyos. Kahit na po wala tayo sa panambahan, nagbibigay ako ng paalala at nagsasabi, mamuhay tayo na matuwid. Sapagat ang Panginoong Jesucristo ay magbabalik sa mga taong namumuhay ng matuwid. Mga taong namumuhay para sa Kanya. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos
upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Ang Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoon. Sa kanyang pagbabalik, kung ano siya, magiging katulad niya tayo. At magbabalik siya. At kukunin niya tayo. Kukunin niya yung mga totoong naglilingkod sa kanya. Kapatid, itong aking panawagan upang hindi ka maiwan. Mamuhay ka ng matuwid. At kung nais mo yan, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin na ito. Sabihin natin ang panalangin na ito, Panginoong Hesus, tulungan mo ako. Sa panahong ito na nakikita na po namin ang mga tanda ng nalalapit na pagtatapos ng kapanahunan. May matinding pandaraya na darating at dumarating na nga po. May digmaan at balita ng digmaan. May kagutuman na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. May salot na pumapatay sa maraming tao. Pandemya na pumapatay ng maraming tao. At may mga earthquakes o mga lindol sa iba't ibang lugar. At ang paglaganap ng kasamaan ay nasa aming panahon na. At ngayon po, Panginoong Hesus, ang pangangaral at pagtuturo ng iyong salita ay kalat na po sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya po ako bilang anak mo, tulungan mo ako na maglingkod sa iyo ng totoo at matuwid, na lumayo ako sa kasalanan at kasamaan ng pamumuhay. Tulungan mo ako, Panginoong Hesus, na maging matuwid ang aking pamumuhay. Tulungan mo ako na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Tulungan mo ako mamuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoong Hesus, at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Maraming pong salamat sa iyong pagpapaalala, pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa akin sa kabanalan. Maraming pong salamat, Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Ito pong pag-aaral po natin ay gagawin po natin sa loob ng isang buwan. Malalim na pag-aaral tungkol sa nalalapit na pagtatapos ng panahon. Bakit po natin kailangan aralin ito? Upang tayo po'y hindi madaya. Pangalawa, upang tayo po ay maging handa sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pangatlo, upang tayo po ay mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, bilang inyong pastor, bilang inyong lingkod, ito po ang aking paalala sa bawat isa. Mamuhay tayo na matuwid sa harapan ng Diyos. Ngayong sandali, mananalangin ako sa mga may sakit at may karamdaman. Saan ka mang lugar ngayon, tandaan mo, kapatid, kaibigan, ang Diyos ay hindi nalilimitahan ng oras, ng panahon, at ng distansya. Saan ka man naroroon ngayon, magtiwala ka at sumampalataya ka na si Jesucristo ang ating manggagamot. At sa pamagitan ng mga latay at sugat ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay nagkaroon ng kagalingan. Angkinin po natin ang kagalingan. Ano man yung sakit at karamdaman na nasa iyo, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ipagkaloob sa iyo ng kagalingan. Ipagkaloob ng Diyos sa iyo ang kumpleto at ganap na kagalingan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lagnat o yung infection ng coronavirus ay matanggal sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang leukemia ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang cancer ay malusang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang sakit sa bato ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang sakit sa tiyan, sakit sa ulo, sakit sa iba't ibang panig ng iyong
katawan ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang mga bukol sa iyong katawan ay malusaw sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ama naming Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo, ipagkaloob mo sa iyong mga anak ngayon ang kagalingan, ang kapayapaan, ang katugunan sa kanilang mga pangailangan, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Ang nalulungkot, Panginoon, ay pagkalooban mo po ng kagalakan. Ang mayroong pangangailangan ngayon sa kanyang pananalapi o sa kanilang kabuhayan, Panginoong Hesus, ipagkaloob mo po ang kasaganaan, ang kagandahan ng buhay, ang kabutihan ng buhay. Sa bawat isang mga anak mo po, ngayong sandali, sa bawat pamilya, ipagkaloob mo po ang kapayapaan, ang kagalingan, ang kagandahan ng buhay, ang kabutihan mo, ang kahabagan mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Sumayin niyo po ang kapayapaan, ang kagalingan. Idinideklara ko po ngayong sandali sa bawat isa ang kabutihan ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos. Pagliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo, sa bawat isa. Ipagkaloob ng Diyos sa inyo ang kanyang kasaganaan at ang Diyos maging mapagbiyaya sa bawat isa. Kapayapaan, kagalingan, kagandahan ng buhay. Manahan sa bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless you po. May the favor of God, the goodness of God manifest to each one of you. The love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you in Jesus' name. Amen.